Good day everyone. Ngayon ay i-demo namin kung paano malaman at kung paano ma-identify ang tao ay buhay pa. Merong 5 paraan. Ang una is ang palpation of pulse. Ang pangalawa is stethoscope. Ang pangatlo is the pressure of the fingernail. At ang pang-apat ay ang Magnus test. At ang pang-5 ay ang Diaphanous test. At dito natin malalaman kung ang tao ay buhay pa o hindi na. At i-demo din namin ang 5 pamamaraan ng pagtukoy sa tao kung ang tao ay humihinga pa o hindi na. So, merong 5 pamamaraan. Ang una is ang observe of the movement of chest. Ang pangalawa is ang use of stethoscope. At ang pangatlo is mirror test. Ang pang-apat is examination of cotton fiber, at ang pang-5 is ang examination of the glass water. Dito natin matutukoy kung ang tao ay buhay pa o humihinga pa o hindi na. So, ang una is palpation of pulse. Una, ilagay mo ang iyong kamay sa kanyang kamay sa pulso. At ang pangalawa, ilagay mo ang iyong kamay sa kanyang leg. Dito mo malalaman kung ang tao ay buhay pa. So, ang pangalawa, ang paggamit ng stethoscope. Ilagay ito sa kanyang dibdib. At dito mo malalaman kung ang kanyang tibok ng puso ay yung naririnig. Ito ay ang tao ay buhay pa o hindi na. Pangatlo, ang paggamit ng Magnus test. Ang pamamaraan ng paggamit ito ay sa daliri. Lagyan ng tali ang kanyang daliri. At kung nalagyan mo na ng tali, obserbahan mo muna. At kung ito ay nagkukulay ng pula, it means ang tao ay buhay pa. At kung dilaw naman, it means patay na. Pang-apat, pressure of the fingernail. Ang pamamaraan nito ay ang pagpisil sa kanyang kuko. Dito mo malalaman kung ang tao ay buhay pa o hindi na. Dahil kung sa pagpisil mo sa kanyang kuko ay nagkukulay ng pula, it means ang tao ay buhay pa. At kung pagpisil mo naman na kulay yellow, it means ang tao ay patay na. Ang panghuli, ang pang-5, ang tinatawag na Diaphanous test. Sa pamamaraang paggamit ito ay gumagamit sila ng flashlight at dito nila malalaman kung ang tao buhay pa o hindi na. Sa paggamit nito is kunin mo ang kanyang kamay at ilagay mo ang flashlight sa kanyang daliri. If ito ay nagkukulay ng pula, it means ang tao ay buhay pa. At kung kulay naman puti or dilaw, it means ang tao ay patay na. So, ito ang unang step kung paano natin matutukoy kung ang tao ay humihinga pa. So, ang una is observation of the movement of the chest. Kung makikita natin is ang chest niya is gumagalaw, ibig sabihin siya ay humihinga pa o buhay pa. So, ang pangalawa is ang paggamit ng stethoscope at ilagay sa leeg. So, paglagay natin sa leeg, dito natin malalaman kung siya ay humihinga pa. So, pangatlo is ang mirror test. Dito natin malalaman kung ang tao ay buhay pa o patay na sa pamamagitan ng mirror o kaya is screen ng cellphone. Then ilagay natin sa ilong niya. Dito natin malalaman kung ang tao ay humihinga pa kapag ang mirror is nagmo-moist. At ang pang-apat is ang examination of the cotton fiber. So dito natin malalaman kung ang tao is buhay pa o patay na. Sa pamamagitan ng cotton is ilagay natin
sa ilong niya. So, ang cotton fiber is nahulog, ibig sabihin siya ay humihinga pa o siya ay buhay pa. So, ang panglima is ang examination of glass of water. So, ang glass of water is ilagay natin sa dibdib niya. So, dito natin malalaman kapag ang tubig is gumagalaw, ibig sabihin siya ay buhay pa.